because of the Mama Sapano incident. Nasa Kung kabilang pag-aaralan banda po natin ako hanggang ngayon, hindi ako naniniwala na ang nangyari sa Mama Sapano ay isang massacre. Kasi kailanman hindi mangyayari na isang massacre na kung saan ang dalawang grupong magkatunggali ay parehong merong armas, di ba? Pero yung massacre laban sa mga Moro mula noon, hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses, kung hindi maraming beses, pero hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Panglima ho, kasama na yung Jabida Massacre. Pero prior to Jabida Massacre, meron din nangyayaring massacre. Even after nung Jabida Massacre, nung 1971, halimbawa, nangyari yung Manalili Massacre. Diba? Ang daming mga massacre nangyari. Pero ang nakakalungkot din dito, halimbawa yung Mama Sapano incident, nung pina-review namin ang lahat nung report, draft report ng Senate, at yung final report ng BOI. Hindi pinag-uusapan doon ang kalagayan ng mga sibilyan na namatay. Ang pinagsasabi lang doon ng mga investigator natin, yung mga SAF na namatay at MILF na namatay. Pero walang nagsasabi doon ano ang gagawin natin sa mga sibilyan na napatay ng mga armadong naglalabanan. Kaya in the end, hindi natin malulunasan ang ganitong problema habang hindi natin binibigyan ng pansin ang interes ng ordinaryong mamamayan at ang hinanaing ng mamamayan. Tandaan natin, ang hinanaing para sa kapayapaan, hindi lang to hinanaing ng MILF, hindi lang to hinanaing ng ilang rebelde, higit sa lahat, hinanaing to ng ating mga ordinaryong kababayan. So sa BOI and Senate, wala talagang kung meron silang, ako hindi ako satisfied in the sense, kasi hindi pinag-uusapan ano ang gagawin sa mga pumatay sa inosenteng sibilyan. Tandaan natin ang sundalo at ang rebelde, nanumpa sila lumaban dahil meron silang pinaglalaban. Likewise, ang mga SAP, sumumpa sila lumaban, handa silang mamatay at pumatay ng kanilang kalaban, pero hindi sinumpaan nila na dapat patayin nila yung mga inosenteng mamamayan. So ano ang gagawin natin dito sa mga inosenteng kababayan natin? Lagi na lang sila dehado sa gitna ng labanang ito. Reflection kaya to ng prejudice ba? Ang tingin ko, actually, kung ako ang tatanungin nyo, personal na pakikiramdam ko, pansin nyo na lang ho, nung merong bata na nangyari, nung New Year, tinamaan ng ligaw na bala, hindi ho tinatantanan ng ating mga radio station at pahayagan hanggat hindi natin nahanap kung sino ang nagpaputok ng bala na yon. Pero ito, alam natin kung sino ang nakapatay, alam natin kung sino ang nagtali sa magsasaka, pero hindi natin, kahit sa pahayagan at sa news, hindi ho pinag-uusapan. Actually, na-bring out lang sa Senado nung nagsalita na ako sa Senado, pero in the end, sa report, hindi rin pinag-uusapan. So habang ganito yung sistema ng ating katarungan na selective, ang tingin ko hindi magkakaroon ng ganap na kapayapaan. Kasi ang tendency nito ay parang gusto mo lang gumante dahil namatayan ka. Pero hanggang kailan tayo maggagantihan dito? Mabuti na lang kung hindi lalaban yung pinaghihigantihan mo. Gov, yung pag-resume po ng BBL deliberation sa Senado at sa Kongreso, is it a good sign po doon sa hinahanap? Ako, ganito lang ang akin Kung gusto nila ng isang katarungan para sa mga biktima, dapat hanapin nila yung means para magkaroon ng kapayapaan. For us, as Bangsamoro, itong BBL for the moment, ito yung alternative path for peace. Pero nalalapit na yung eleksyon. Hindi ba ito makaka-apekto dun sa time on target? Alam mo yung yung ang oras hindi mahalaga Kung talagang gusto natin, minsan 1 oras, 2 oras sa Kongreso at Senado pwedeng gawin ng batas Nasubukan ko na rin galing kongresista I-second reading mo, i-third reading mo at the same time kung gusto natin pwedeng gawin. At magplebisito tayo. Halimbawa, by April, mag-resume sila at pagdating ng Mayo, mag-usap sila, i-plenaryo nila 1 linggo, i-pass nila second reading, kung talagang gusto nila. Pero kung meron silang biases at wala silang tiwala sa Bangsamoro, I doubt na papasayan. So dapat tanggalin natin ang biases natin at magiging objective tayo rito. Hindi dapat natin patayin ang BBL o yung solusyon para sa kapayapaan dahil sa insidente ng Mama Sapano.